po ay si Dr. Raul Distura. I am a clinical molecular microbiologist and an infectious disease specialist. Ang areas of expertise ko ay mag-manage ng mga infection. Isa dyan yung pag-identify ng tinatawag natin na unmet medical need. Ano yung mga pagkukulang na kailangan nating maibigay sa larangan ng paggagamot na hindi available para sa mga kababayan natin. Doon namin kinukuha yung inspirasyon para mag-develop ng mga technology na makaka-address nitong unmet medical need. Kasi kung walang need, walang adapter ng technology. So hindi pwedeng basta mo na lang iisipin at akala mo yung naisip mo ay solusyon na sa problema ng mundo. Kailangan pumunta ka doon. Kailangan kausapin mo yung nangangailangan. Kailangan i-identify mo kung ano talaga yung kakulangan para ma-improve yung mga buhay nila. Doon nagsimula yung aming pakikibaka para sa teknolohiya na accessible ng mga tao na nasa laylayan. Kaya na-imbento itong TRIO project. Kasi kung titinan mo yung component ng TRIO project, ito ay nag-i-involve na mga sakit na na-classify as NTD or neglected tropical disease. Kasi ito yung mga sakit na hindi na nakikita sa mga mayayamang bansa kasi wala nang masyadong interes. Kasi ito ay mga sakit na nakikita sa mga mahihirap na bansa. Pero para sa amin, hindi kailangan profitability ang iniisip, kundi yung paano gagamitin ang siyensa at teknolohiya para ma-improve yung buhay nitong mga tao. Yung Project Trio ay ginawa namin to address 3 sakit. Ito yung tinatawag na schistosomiasis, no? Leptospirosis, at saka salmonella. No? So mga ganitong mga sitwasyon, wala halos available na technology na pwedeng pampalit. No? Kung mayroon man, very complicated at mahal. No? So dahil dyan, gusto naming mag-develop ng technology na powerful enough para ma-establish yung sakit, but affordable enough para kakayanin ng marginalized sector ng society or yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yung technology na ito na sinuport sa amin ng Department of Science and Technology, hindi lang nagbigay sa amin ng opportunity to develop the technology, kundi nagbigay din ng opportunity for us to expand our capacity para ma-absorb namin itong mga young scientists natin. No? The ability na maging involved sila sa ganitong programa at their young career, no? Hopefully maging source of inspiration para sila ay maging future leader ng S&T programs ng Pilipinas. So siguro in the next 5 to 10 years, magiging base natin itong current na platform natin para makagawa pa ng mas advanced na technologies. Kasi ang gusto naman natin, mas mapadali yung pag-diagnose ng mga iba't ibang sakit na ito. Dahil naniniwala nga kami dito na early intervention can lead to better outcomes. Kasi gusto talaga natin na bago namin ilabas yung teknolohiya na ito, dapat as in 100% maganda na talaga siya. Isa talaga sa pinaka-fulfilling din na part ng trabaho namin is yung nalalaman namin na yung mga ginagawa namin dito na technology ay nagagamit na talaga ng mga common na Pilipino. Nakita ko yung situation mismo since nag-house to house, ganyan. Doon mo makukuha yung fulfillment sa work na ginagawa mo. For me, the most important in choosing a young scientist to my team is the strength in character. Anong impact nito? We are actually making a statement that the Philippines is capable to compete with the global community sa S&T economy ng buong mundo. It will only take one Filipino to believe in what we are doing for us to keep going.